Sa punto pong ito, nasa linya ng telepono si Governor Benji D. ng Isabela. Good morning po, Governor. Yes, good morning sa iyo, Pia. Good morning po sa ating lahat. Yes, Governor, ilang araw na rin po kayong nasasalanta ng bagyo ngayon, ano? So far po ba nasa signal number 3? Kamusta na po ang sitwasyon dyan sa Isabela? Actually, kahapon po na ibaba ang signal number 3 sa aming lalawigan sa Isabela. Pero ngayong madaling lamang po namin nararanasan ang lakas ng bagyong Labuyo. Dito po sa Southern Isabela ay ang epekto ng Labuyo, pero pagdating po bahagi ng 3rd District, Central Isabela hanggang Northern part ay paulan-ulan at paanbon-ambon sa area po namin yan, pero wala pong nararanasan na malakas na hangin, hindi katulad dito sa Southern part of Isabela. Governor, balita ko kayo mismo yung nag-i-inspection o nag-iikot dyan sa inyong probinsya. Ano po yung nakikita nyo dyan so far ngayon? Nagiging cost ngayon doon sa boundary po ng Nueva Vizcaya, Isabela, sa bayan po ng Cordon. Marami po tayong mga punong nakatumba dyan ngayon at nagkukos ng traffic sapagkat sa lakas po ng hangin. Dulot nito ay nasira yung ating mga puno at nakabalagbag sa mga kalye. Nag-clearing na po ngayon yung ating mga task force para sa gano'n magpatuloy na po yung mga naglalakbay patungo po ng norte at gano'n din ang patuloy ng south. Tuwing may bagyo, talagang kadalasan landfall na rin ang Isabela. Ano po ang paghahanda ng inyong local government as of this time? Ang ginagawa po naman namin ito, ang provincial government po ay natukoy na rin na po yung mga low-lying areas po namin, yung mga prone sa landslide. At syempre meron po kaming 4 na coastal town na alam namin sila po yung talagang kung tatama ang bagyo, sila po ang unang mga tatamaan. At napakaganda naman po ang koordinasyon sa lahat ng sanga ng ating pong mga ahensya rito ngayon. Katulad po yung NIA na kung saan ang Magat Dam ay kanila pong pinangahawakan. Kaya bago pa lamang po sila nagpapakawala, maraming oras po mga abiso, kaya nabibigyan ng pagkakataon. Yung mga low-lying areas po namin, particular sa northern part of Isabela, ay kusang loob na po yung ating mga kababayan na lumilikas po sila. Ganon din po yung sa aming coastal town na kung saan ang kapartner po natin ng mga probinsya ay yung ating local government unit sapagkat ang tanging mga buhayan po yung pangingisda sa coastal town namin. Kaya kinocompensate po namin yung kanilang 3 araw, huwag lamang maglaot o huwag lamang po mangisda. Plus, mahigpit po namin pinatutupad yung aming pong provincial ordinance na kung saan meron po kaming liquor ban dito sa lalawigan ng Isabela. 3 araw pong liquor ban po ay before, during, and day after ay pinagbabawal na po namin uminom para maiwasan po namin ang casualty sapagkat ito po yung mga naging problema namin ng mga na-experience namin nung last na mga dumaan sa aming bagyo na ang casualty po under the influence po ng alcohol. Kaya ginawa na lang po namin magkaroon ng liquor ban. So, Governor, wala naman tayong naitatalang missing sa inyong probinsya? Pakiulit po. Wala naman, yes, Gov. Wala naman tayong naitatalang mga nawawala sa inyong probinsya sa pagsalanta nitong bagyong Labuyo? So far, Pia, wala pa naman po tayong natatanggap na report. Ngayon, patuloy naman po tayong nakikipag-ugnayan sa ating lahat ng mga officials, pati yung ating mga chief of police. Katunayan yan, yung ating provincial director ay kausap ko lamang para nga mag-clearing ng gusto dito sa Southern Isabela sapagkat talagang sila yung na-apektuhan ng gusto. Pero ngayon pabalik na ako sa area namin sa 3rd District. No? Ito yung 4th District na kung saan na-apektuhan. Humihina na yung hangin pa, hindi gaanong madumi ang kalye. Kaya kung makikita nyo yung area ng Isabela, talagang itong bahagi po ng Southern Isabela lamang po ang na-apektuhan. Okay. Okay, Gov, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Maraming pong salamat, Pia. Okay, at yan nga po nakapanayam natin si Isabela Governor Benji D.